Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Pazda, Inc. versus Court of Appeals and Pascual, Gr. Number 264237, December 6, 2023. Sa kasong ito, sinabi ng Korte Suprema na the private complainant in a criminal case cannot question the grant of bail and acquittal in favor of the accused. Ang pribadong nagrereklamo sa isang kasong kriminal ay hindi maaaring questionin ang pagbibigay ng piyansa at pagpawalang sala pabor sa akusado. Ito ay inulit ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, dahil pinagtibay nito ang pagbibigay ng piyansa at ang kasunod na pagpapawalang sala kay Emmanuel Pascual. Sinampahan si Pascual ng 3 bilang ng qualified theft sa ilalim ng Article 10 ng Revised Penal Code dahil sa umano'y pagnanakaw ng pera sa Pazda, Inc. Si Pascual ay dating presidente ng Pazda at, sa panahon ng di umano'y insidente, noon ay miyembro ng Board of Directors nito. Hinatulang guilty ng Regional Trial Court si Pascual. Sa Court of Appeals, CA, naghain si Pascual ng petisyon para sa piyansa habang nakabinbin ang kanyang apela, na pinagbigyan ng CA, na nag-utos sa kanyang pansamantalang paglaya. Ito ay hinamon ng Pazda, ang pribadong complainant sa kaso. Kalaunan ay pinawalang sala ng CA si Pascual sa mga kaso, na natuklasan na siya ay nararapat na autorisado, bilang ebidensya ng isang resolusyon ng lupon, na mag-issue at mag-withdraw ng mga tseke sa ngalan ng Pazda. Naghain ang Pazda sa Korte Suprema ng petition for certiorari na kumukwestiyon sa pagkakaloob ng CA ng piyansa at hatol ng pagpapawalang sala. Gayunpaman, hiniling ng Office of the Solicitor General, OSG, na ibasura ang petisyon ng Pazda para sa kawalan ng legal na katayuan upang questionin ang kriminal na aspeto ng kaso. Tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ng Pazda, na inuulit ang desisyon nito sa kaso ng Austria vs. AAA noong 2022 na ang isang pribadong nagrereklamo sa isang kasong kriminal ay may legal na katayuan upang abutin ang pananagutan sibil ng akusado ngunit hindi ang kriminal na aspeto ng kaso, maliban kung ginawa na may pagsunod sa OSG. Sa kasong ito, kinwestiyon ng Pazda ang pagkakaloob ng CA ng piyansa habang nakabinbin ang apela at ang hatol nito sa pagpapawalang sala. Ang mga bagay na ito ay nagsasangkot ng kriminal na aspeto ng kaso, na ang OSG lamang ang maaaring magdala o magdepensa sa ngalan ng Estado, bilang partidong apektado sa isang kasong kriminal. Ang interes ng pribadong nagrereklamo, sa kabilang banda, ay limitado lamang sa sibil na pananagutan ng akusado. Kaya, nang walang pagsang-ayon sa OSG, walang legal standing ang Pazda para questionin ang pagbibigay ng piyansa pabor kay Pascual o sa kanyang pagpapawalang sala. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.